Pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, malaking hakbang ayon sa mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Hiling ng mga kaanak ng mga biktima na sana ay makuha na nila ang hustisyang matagal na nilang inaasam. May balitang pambansa si Nina Oliverio ng PTV Cebu. Ito na po, no? At hindi po natin ito titigilan. Meron tayong nakuha na partial na victory towards dun sa pagsisik natin ng justice. Partial victory kung ituring ang pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para kay Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List. Kasama ni Castro ang ilang kaalyadong grupo at iba pang miyembro ng cause-oriented groups kabilang ang Bayan Central Visayas sa paghayag ng kanilang suporta sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Dumalo rin ang mga kaanak ng mga biktima sa extrajudicial killings ng dating administrasyon. Nililitas pa lang dito yung crime against humanity in relation to the war on drugs. Pero marami pa pong pinatay si Duterte. At nandito na nga po yung isang biktima, di ba? Si Chad Bocok, yung mga aktivista, mga progresibo, kailangan din siyang malabot sa pagpatay sa mga ito. Nanawagan din ng hustisya ang isa sa mga kaanak ng biktima ng New Bataan Massacre noong 2022 kung saan 5 individual ang pinatay sa New Bataan, Davao de Oro. Isa na rito si Chad Book, isang lumad teacher. 3 taon ang lumipas ngunit sariwa pa rin sa kanila ang nangyari. Maula kong lakang ang pagdakop sa atong former president na si Rodrigo Duterte sa amo ang pagkabuot sa hustisya nga dugay na gid kaayo di pangayo sa amo ang pamilya. Naaresto ang dating Pangulo matapos maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court dahil sa umano'y crime against humanity na ginawa ng kanyang administrasyon. Mula sa PTV Cebu, Nina Oliverio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.